Uy, hello! At welcome ulit sa isang edisyon ng Ask Doc Dex kung saan magbabasa tayo ng inyong mga tanong at atin niyang bibigyan ng kasagutan. Tanong ng follower nating si John Patrick Santiago. Doc, bakit laging antukin ang isang tao? Sana mapansin at ma-video. Magandang tanong ito. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang pagiging antukin o hypersomnia ay isang medical condition na maraming dahilan. Depende sa age, lifestyle at sa mga underlying causes ang excessive sleepiness. Masasabi po nating daytime sleepiness yan kapag nahihirapang manatiling gising o alerto ang isang tao sa waking episodes niya kaya nagiging drowsy siya o nakakatulog. Ito pa yung ibang mga sintomas ng hypersomnia. Parang lagi kang pagod, parang kinakailangan mo parating mag-daytime naps. Antok na antok ka kahit nakatulog ka naman ng gabi at nagnanap ka naman. Kumbaga parang hindi ka nagiging refreshed, nahihirapan kang mag-isip at gumawa ng desisyon, parang meron kang tinatawag na brain fog, hirap kang mag-concentrate. Meron pa ang iba na nagkakaroon ng road accidents kasi nga nakakatulog habang nagmamaneho. Ito na po ang sagot sa tanong ni John Patrick. Ito yung mga usual causes ng parating inaantok. Una, syempre, kulang ka sa tulog. Pangalawa, broken sleep. Ano yan? Yan yung dahil sa napakaraming dahilan tulad ng naghihilik na partner kaya di siya nakakatulog ng ayos, may bibing nagigising, maingay na neighbors at hindi komportabling tulugan. Pang-apat, mental state tulad ng anxiety at depression. At pang-lima, medications and substance abuse like alcohol, caffeinated drinks, yung mga naiinom ng mga sleeping pills at tranquilizers. Pang-anim, medical conditions tulad ng hypothyroidism kasi dyan po pwede talagang sluggish yung pasyente o yung pakiramdam ng pasyente. Esophageal reflux, nocturnal asthma, obstructive sleep apnea, restless leg syndrome at pwede ring pagbabago ng time zone. Lahat ng yan po pwede magdulot ng hypersomnia o yung tinatawag na excessive sleepiness. Parang lagi mong gustong matulog at pagod na pagod ka kapag may dahilang mga ganyan. Kapag ganyan, best na magpatingin kayo sa inyong mga doktor at magsagawa tayo ng sleep study kung kinakailangan para nang sa ganoon malaman ang mismong cause at makagawa tayo ng intervention. Ilan naman pong self-help strategies ay ang mga sumusunod. Kung kayo po ay naninigarilyo, sabi ko nga sa inyo, tigil-tigilan nyo na yan. Wala pong magagawang mabuti yan sa mga buhay ninyo. Pati yung alak at mga caffeinated drinks, tanggalin nyo po yan. Iwasan nyo rin po ang makalangap ng sigarilyo mula sa mga kasamahan ninyo sa trabaho at sa bahay. Pangalawa, magkaroon ng relaxation routine para maiwasan ang nighttime anxiety. Pwedeng isama ang pagdarasal at pag-meditate every night. Pangatlo, exercise regularly para ma-maintain ang inyong normal weight para sa inyong mga heights. Pang-apat, well-balanced diet para makaiwas sa mga nutritional deficiencies. Kung po pwede rin, tanggalin na ninyo po ang source ng blue light sa area ng inyong pagtulog. Kunwari, television, huwag kayong manood bago kayo matulog. Huwag din po mag-cellphone o mag-cellphone bago kayo matutulog dahil po pwede pong gisingin kayo niyan lalo na kung kachat nyo nga yung crush nyo, hindi naman kayo crush. Hindi na nga kayo nakatulog, napagod pa kayo sa wala. And lastly, magkaroon kayo ng regular sleep routine para alam na din ng katawan ninyo kung time na para matulog. At ayun, sabi ko po sa inyo, ayaw ko lang talagang nagkakasakit kayo kaya naman gumagawa pa rin po ako ng pamaraan para magbigay kaalaman sa inyo. Medyo marami-raming impormasyon ito para sa isang tanong kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. So the next episode, ingat.